Agad-agad nga akong bumangon sa kinahihigaan ko nung nakita ko nga 'tong video na 'to sa TikTok, mga mi. Nung nalaman ko ang nakakatangkad itong bunga ng nipa sa natural na paraan, hindi na nga ako nagdalawang isip pa, mga mi. Totoo man siya o hindi, wala naman sigurong masama kung susubukan natin, mga mi. Mabuti na lang talaga at mayroon dito malapit sa amin, kaya tara mga mi, samahan niyo ako. Dahil na ako umuwi dito sa bahay para kumuha nitong gulok namin. Ito nga yung gagamitin ko sa pagkuha ng bunga ng nipa. Sa mga oras na yan ay excited nga akong makakuha ng bunga ng nipa. Dahil matitikman ko na nga kung ano ba yung lasa niya. Matagal ko na rin namang alam na kinakain itong bunga ng nipa. Pero ngayon lang nga ako mas na-excite nung nalaman kung nakakatangkad pala itong bunga ng nipa pag kinakain mo. Dahil sa amin magkakapatid, ako yung panganay pero ako yung nagmumukhang bunso. So gustong gusto ko talaga yung tumangkad ako, mga. Heto nga at malapit na tayo. Sa mga hindi po nakakalam kung ano po yung nipa, ito po yung nipa dito sa amin, mga mi. Dito nga sa amin ang nipa ay ginagawang bubong ng bahay or dingding ng bahay, for short bahay kubo. Maganda po siya pang bubong ng bahay, mga mi, kasi hindi siya mainit. At ayan po, malapit lang naman siya dito sa aming mini farm. Mini farm. Eto nga at may nakita nga akong bunga ng nipa kaso maliliit pa lang at hindi pa pwedeng kunin, mga mi. At ang isa nga ay namumulaklak pa. Sa tuwing nagpapakain nga ako ng aming alagang pato, nakakita nga ako dito ng bunga ng nipa. Dito nga sa pinakadulo yun, mga mi. Bago nga ako makapunta dun sa dulo ay dadaan muna tayo dito sa pinakamakitid na daan. Dahil dito nga sa bunga ng nipa ay naalala ko tuloy yung kwento ni Papa sa akin noon. Dahil nung mga bata pa daw sila at nung wala nga silang makain ay naghahanap na sila nitong bunga ng nipa at ito daw yung kakainin nila. Pero bakit parang hindi naman tumangkad si Papa? Heto na nga tayo, mga mi, at oras na para kunin ang bunga ng nipa. Lahat nga na ito ay kukunin natin at wala nga tayong ititira kahit isa. Inubos ko na. Nung pabalik na nga ako, mga mi, inuna ko muna tong dalawa kasi nga hindi ko kaya ipagsabay-sabay yung tatlo. At pagkatapos nga niya, babalikan ko na lang yung isa. Bigat, mga may, parang pinahirapan ko naman yung sarili ko nito. Ay, Mer! At dahil summer naman ngayon at mainit yung panahon, kaya butas-butas nga yung sinusuot kong damit ngayon, mga mi. Napagod nga ako at nagpahinga muna ako dyan kasi nga mabibigat pala itong bunga ng nipa, mga mi. Parang pinagsisihan ko nga kung bakit tatlo nga itong kinuha ko na bunga ng nipa, mga mi. Isang bunga ng nipa pala nga ay nabibigatan na ako. Paano pa kaya yung tatlo? Bago nga ang lahat, ayan, sinimulan ko na muna yung paghiwalay-hiwalay itong mga bunga ng nipa. At nung una nga ay nahirapan ako kasi hindi ko nga alam kung paano siya gagawin, kung paano siya ipaghihiwalay. Hirap talaga mi sa una kung hindi mo alam yung gagawin mo. Dahil nandito na rin lang yung anak ko, kaya siya na yung inutusan ko na maglagay nitong mga bunga ng nipa dito sa may balde. At ayan na nga lahat yung nakuha natin, mga mi. Pagkatapos nga niyan, ay lilinisan muna natin itong mga bunga ng nipa bago natin biakin. Yung hahatiin ko na nga itong bunga ng nipa, mga mi. Nahirapan nga ako kasi hindi siya kaya ng kutsilyo lang. Sobrang tigas nga nitong bunga ng nipa ay parang mababali nga itong kutsilyo ko. Hindi nga kutsilyo ang kailangan nito, mga mi, kundi gulok na. Nung nahati ko na nga yung bunga ng nipa, mga mi, at nung kakainin ko na nga, ayan siya. Matigas siya, mga mi. Sa sobrang tigas nga ng bunga ng nipa, mga mi, ay para masisira nga yung ngipin ko. Kaya pala matigas itong nakuha ko, mga mi, kasi matanda na siya. Para siyang niyog, mga mi. Nasayang nga yung pagod ko ngayon, mga mi, sa pagkuha nitong bunga ng nipa. Dahil matanda na pala itong nakuha kong bunga ng nipa, mga mi, at hindi na nga siya pwedeng kainin. Pero maghahanap pa rin nga ako ng bunga ng nipa kung saan may nipa dito sa amin banda.